Lord sa inyo, sa pamamagitan po sa inyong mga naisulat na tanong ay akin pong babasahin. Mga konti po unawa lamang po, ulitin ko po yung sinabi ko kanina, iwasan po natin yung mga mapaghusgang tanong. Okay, yung tanong po sana more on paglilinaw. Opo, at ang bawat isa ay bibigyan po natin, ang bawat magkabi ng panig ay bibigyan po natin ng tiga-tigalawang minutong pagtatanong. Ganun po kaiksi. Kaya hanggat maaari lamang maiksi ang tanong. At isa pa ho ang gagawin po natin, pagkatapos ng inyong tanong para maiwasan yung debate, aagawin na ho namin ang microphone. Okay? Wala na hong microphone kayo, follow-up question, pila uli kayo. Napakarami pong mga sulat at also ipagbigay ng isang tao na paulit-ulit na magtatanong. Okay? Saka hanggat maaari po, linawin po natin kung sino po ang gusto natin sumagot. At hanggat maaari din may pangalan ninyo para huwag naman ako mapagkamalang nag-iimbento. Kawawa naman ako, hindi na nga ako makakipunta. Moderator ako, bawal magbigay ng side comments. Opo, ina-encourage po natin sila magtanong ng live. Ano? Yun nga lang, medyo maiksi ang tanong lamang. Iwasan po natin na mas mahaba pa. Unahin na yan. Unahin na yan. Kasi doon sa first question. Ito po kanina pa nagpakahirap kasi, no? Unahin na lang. Kaya unahin muna natin. Gagawin na natin alternate. Okay, wala pong malinaw dito kung sino po ang tinatanong, pero ang tanong ay ganito. If Jesus is God, or part of God, equal in power of God, why He testifies there is one true God, and He is a messenger. Tingin ko ito ay para kay Brother Ronald. Okay. Walang nakalagay naman po. Thank you. That's such a nice question. No? Tinatanong niya kung si Jesus ay Diyos, bakit may pinapakilala siya na meron lamang true God at siya lamang ay isang messenger. And I heartily would say, I agree with you, when Jesus during that time na nasa lupa siya, pinapakilala niya na meron isang Diyos. Kasi po, unang-una, Jesus Christ is our best example. Pinakita niya yung pagiging mapagpakumbaba. Kasi kung siya ay nasa lupa, nagpamalaki niya, oh, ako'y Diyos, sambahin niyo ko. Baka lalo siya pinatay. At kayabangan yun. Alam natin kayabangan yun. Baka dito nga, pag may sumigaw nito, Diyos ako, magtatawanan natin eh. Saka sa mga Hudyo kasi, Jesus Christ is a Jew. Sa pananaw ng mga Hudyo, pag sinabing Diyos, nasa langit. Kaya nga minsan ang term ng ginagamit ng mga Hudyo is the kingdom of God. Kingdom of heaven. Kaya hindi niya sabihin, ako'y Diyos. Kasi lalong hindi siya maintindihan. May time pa yan. We believe also Jesus Christ may time ang tanong, may time ang oras. Kasi may oras yung siya ay bilang tao, nagkatawang tao, nagpakababa. If you read in the Bible, Philippians chapter 2, verse 5, hanggang 8, sabi gano'n, bagaman siya'y Diyos, ay hindi siya nanatiling nang hawakan sa kanyang posisyon bilang Diyos sa langit, kundi ito'y kanyang iniwan at nagpunta sa lupa at nagkatawang tao. That's why in the Quran, they also believe in the virgin birth. Si Jesus Christ lamang ang tanging propeta. Sa Quran na meron lang ina pero walang ama. Doon tayo nagkakaisa. So hindi tao talaga si Christ. Kasi kung taong-tao lang si Christ, bakit sa Quran wala siyang human father? Naniniwala rin sa Bible na siya through the virgin birth. Wala kasama si Mariam, sabi sa Quran. So hindi siya ordinaryong tao. Yan po ang sasabi. Okay, hindi mo babitan 2 minuto, so okay lang yun. Sandali lamang po. Okay lang ba siya kung pwede One minute reaction. Okay lang. Tama, kabilaan. Pero 1 minute reaction. Okay, ito po ay hindi sagot doon sa tanong, kundi isang minutong reaksyon na pinapayagan po ng magkabilang partido. 1 minute. Kabilaan yan. Reaction lang naman. Well, ang gusto ko lang pong sabihin yung kanina pong comment niya kasi 7 minutes na po kanina. Kanina naman po, pag sinabi sa Quran yung plural, ina na, ang saan natin, ay nalaula ako. It is we, kami nagpababa, nagpakaya ng Quran at kami ang pumalit, mga alaga. So yun po ba, may kausap pa si Allah doon, may kasama si Allah, wala po. Lahat po ng natuto ng Arabic, hindi po mag-iisip na meron po higit sa isa. Yun po ay plural of respect, plural of trust. Mamaya nga po, ituturo ko sa inyo, sa kahit po mga scholars po ninyo, sa chapter 1 verse 26 ng
ng Genesis, ay naniniwala po yun po ay plural of majesty. Marami na pong scholars ngayon ang naniniwala, wala pong kausap po ng Diyos Diyos, kundi plural of majesty. Meron po tayong patayan. So yun pa lang po ang sa panatandaan ko. Patayan po tayo. Yung 1 minute reaction sa sagot, Wala ka tapos na reaction. Okay na. Yun na. Wala na karugtong ha. yung isang kasi namin reaction from the answer sa proceeding question. Hindi, okay lang, okay lang. So, ibig sabihin, kung reaction ni brother is reaction sa sagot. Oo, pag siya naman ang tinanong, Oo, pareho. Sige. sasagot. Pero hindi sa tanong ha. Kasi sa sagot yata yung... Ibig sabihin dapat magre-react sa tanong. Okay, Reaction hindi rabatan. Bahala ka na kung anong re-react. Hindi, mag-react na lang siguro sa question. O sa sagot. Kasi parang lumalabas kasi Okay. Susunod, okay lang yan. Okay ba sa inyo? Okay lang yan. Ayos na. So, nilinamin po natin, reaction sa Sagot. Sa tanong. Sagot sa tanong. sa tanong. Reaction sa sagot sa tanong. reaction sa sagot. Ang gusto nyo nagtanong. Ang gusto nyo, reaction sa sagot lamang. Okay. Kasi tapos na yung argumento kasi. Tama, okay. Sa sagot lamang. Ah. Ibig sabihin, huwag mo react sa question, kundi sa sagot. Niya ngayon. Based on sa question. Based sa question. Sa tanong ngayon. Okay, from present tense, ngayon. Thank you. Ngayon naman, Ayan. ang ating tatawagin para makipatas po tayo, naghanap po tayo ng katanungan para kay Brother Rashid Pintasan. Okay, pwede kang gumamit ng floor, Brother Rashid. Para mas makita ka lahat, bibigyan natin 2 minuto para sumagot. Oo nga, 2 minuto Para kay yun. Brother Rashid Pintasan, di ba sa Quran ay may nakasulat na ipangilin ang Sabat? At kung hindi kayo mangilin, magiging unggoy, sabi ng Allah. Salamat. Hindi ko alam kung dapat kung sa malayo sagutin ito. Malayo. Walang relevance, walang relevance. Wag na lang, no? Okay, ito. Itong isang to, by the way, my name is Brother Abdurrahman sa Kilabon, ano? Pero batas po tayo, ako mismo gusto kong sagutin ito, no? Nakakagigil. Kaya ibibigay ko kay Brother Rashid pagsagot. Para sa Islam, di ba bawal ang baboy sa Islam? Walang relevance, walang relevance. Pero bakit pwede nang kumain kapag wala ng ibang ulam? Di kaya itakamali kayo sa turo. Dahil turong sulong kayo sa turo. Salamat. Hindi natin turo yan. Maliban po kung ang tutukoy ninyo ay baboy, pork, at karne. Yung parang trinity yun, no? Kung gusto sumagot, Pwede i-bypass. Kaya kung binabasa, no, nasa answer na, ano, saka hindi naman namin turo yan. Hindi natin turo yan. nasa tinatanong, no? Kung gusto niya sagutin o hindi. Medyo nagkakasya na po natin yung oras. Walang bago yan. Sayang. Okay. Layo. Kaya parang nanggigil din ako doon. Okay lang po yan, ano? Lahat po yun ay ito po. Okay, para kay Brother Abdul Rashid, ano po ba ang pangalan? Ano ba to? Panahon ng Islam sa banal na espiritu ang Pananaw. pananaw. Okay, thank you for the correction. Ano po ba ang pananaw ng Islam sa banal na espiritu? Ang alaba ay espiritu o ang espiritu ay nilikha lamang ng Allah dahil siya ay walang katulad. Ako, di ba okay itong question na ito? Ayan, pwede yan. May Holy Spirit eh. Sasagutin ko lang ng direkta. Hindi po sinasabi na si Allah ay espiritu. Baka nagkakamali po kayo. Sapagkat ang espiritu, bahagi ng nilalang ni Allah. Okay po? So yun po ang masasabi na natin yan. Ano po ang espiritu sa amin? Kung tinutukoy niyo po yung Ruh al-Qudus, yun po ay tumutukoy kay Anghel Gabriel. Hindi po sa Diyos, kundi isa po ay messenger of God, siya pong anghel. Direkta pong sinasabi, wala pong pagtatalo po sa Muslim po. So yun lang po. Okay, reaction. Kung pwedeng tanggihan o gamitin ang panahon para sa reaction. Okay. 1 minute. Tay, ulo mo, tay. 1 minute. Okay. Tay, Yun ulo. na ang sa Islam. Tinamaan laro. Angel Gabriel yung tinatawag na Ruh al-Qudus. Pero hindi po pwede kasi sa denomination, actually it was based in the book of John. Sabi sa John chapter 14, chapter 15, chapter 16, itong Holy Spirit na ito, this is a spirit.
na sabi ganon, makakasama ninyo at mapapasa inyo. Ibig sabihin, sasama sa inyong katawan. At ito ay aking ibubuhos sa inyo. Yung Holy Spirit na tinutukoy hindi po sa ito si Gabriel dahil nung dumating yung Pentecost, doon ibinuhos yung Holy Spirit. Si Gabriel, alam natin, is an angel. So hindi siya maaaring yung Holy Spirit yun. Tsaka isa pa, yung Spirit sa Bible, actually, mayroong verse sa Surah 4 verse 171. Time. Na ito ay part ng Jesus Christ. Salamat, brother. Okay, may katanungan po para sa iyo, Tinoong Vidos, si Sheikh, Brother Halil Mapandi. Good afternoon. Magandang hapon, Pastor. Hello. Magandang hapon po, brother. Ito ang aking katanungan. Sige po. Noong si Jesu Cristo ay nasa lupa, alam ba niya na siya ay Diyos? So kailan niya nalaman na siya ay Diyos? At bakit si Jesu Cristo ay nagtago? Kasi sa 12:36 na John, si Jesu Cristo ay nagtago. Nagtago siya. Dahil kung siya Diyos, hindi siya magtatago. Okay, ganito. Ang sagot ko sa inyong tanong, brother. Si Kristo po kasi, hindi ko kami naniniwala na siya'y tao na naging Diyos. Ang tawag po doon ay, iba po ang tawag doon. Ang paniwala po namin, si Kristo ay Diyos muna bago naging tao. Based on Philippians chapter 2. So, kung ang question mo is, alam ba niyang siya'y Diyos? Of course, alam niya kasi naunang-unang siyang Diyos bago nagkatawang tao. So alam niya kasi nauna yung kanyang kalagayang Diyos and He was with God in the beginning and the Word is God. So alam niya. Ngayon, bakit siya nagtago? Hindi dahil kaya siya nagtatago kasi yun nga, hindi pa panahon para patayin siya at napipin ng mga Hudyo. Ang Diyos hindi dapat magtago dahil ang Diyos hindi namamatay. Ang namamatay, yung kanyang katawang physical. Hindi nagtago ang Diyos, ang katawang tao ang nagtago. Yung mga terminology 100% God, 100% man, wala na naman sa Biblia yan. Oh, wala naman. Ngayon, kung alam mo ni Kristo na siya ay Diyos, bakit na sinabi ito, Diyos ko, bakit ako pinabayaan? Ha? Oh, ngayon, nasabihin na naman yung tao kasi. Diba? Oh, saan yung 100% God, 100% Diyos? Wala ho yan sa Biblia. Ano naman? Kung siya ay Diyos, kung kilala niyo Diyos siya, sa kanang aking sarili, wala akong magagawa. Ano na naman? Tao na naman siya kunyari? Pinagdulo ko na tayo ni Kristo na. Diba? O ito, nanalangin siya. Ama, kung maaari po sana, alisin niyo ang salong ito. Nanalangin siya mag-isa eh. Pinakausap niya yung Diyos eh. Ano? Nagtadrama na naman? Maraming salamat sa iyo, Brother Rashid Indasan. Ngayon para maging palasip pong lahat, isang pinapan na tanong mula po kay Brother Richard Thompson. Kaibigan niya ni Brother Rashid. Kami niyan, Barkada. Kaibigan, dalawa yung tanong ko kasi informative lang naman. Hindi naman ako mangiipit. Saan mo kinukuha yung paliwanag mo ng salitang iisa? Sa Quran ba o sa Bible? At yung pangalawang tanong, diretso mo na. Diretso ko yung pangalawang tanong. Ngayon, yung salitang one sa Bible, sa Old Testament, dalawa ang ginagamit. Sa New Testament, tatlo ang ginagamit. Saan mo ngayon kinukuha yung paliwanag mong one? Patungkol sa Diyos. O yung literal, yung salitang one lang. Saan mo Kunin na yung kinukuha microphone. yung meaning nung Kunin ano? mo na yung Hindi na yung meaning nung one. Kanino mo pinapaliwanag? Kaninong explanation galing? Sa Bible explanation ba o sa Quran? Una-una sa Quran. Kasi nung sinabi, Oh, tama na. Mamaya na ulit. So, ito yung ano ko. Tapos na. Hindi, may papaliwanag yan. nung sinabi sa Quran, Kul huwallahu ahad. Ilan po si Allah? Wala pong kumakonta doon eh. So yung isa-isa. Ngayon, eto ngayon, naglalaro kayo sa semantics para sa ganang akin. Kasi ganito. Sabi kasi ni Ronald kanina, may relevant to sa tanong mo. Sabi niya kanina sa akin, ang Diyos daw, pag nagbilang, hindi katulad ng tao. Lumalabas pala pag sa Diyos, isa, hindi lang talaga isang-isa.
Di ba? So, ganun naman eh. Ganun ang pinapatumbol. Ngayon, eto, kapatid, paano mo papaliwanag ito? Sabi sa Efeso, react ano lang daw, basa lang. No? Sabi po dito, patungkol po sa sinasabi ho rito. No? Merong isang espiritu. May isang espiritu. Merong isang iglesia. Diba? Merong isang katawan. At isang Diyos na sumasa lahat at nasa lahat. So yung isa po yun, sa ganang amin talagang isang-isa. Kaya yung chapter 20 verse 17 nandyan, upang sila naman ay maging isa. Nagkaya naman natin na iisa. So yun po, isa pa rin. Kakaisa po. Okay, nakikiusap po. Tingin ko po muna ang opinion nila, no? Nakikiusap po ang kabilang panig kung si Brother Richard Thompson daw ay pwede magtanong ng follow-up yata, ng follow-up question. Kung papayagan po ni Brother Rashid, wala po tayong problema. Magkaibigan naman kami. Yan lang sa wala ko lang ako, Brother Rashid. Brother Rashid, di ko naman pipilitin eh. Yung ginamit kong salitang isa sa Old Testament, lalong-lalo na yung pinanggit ni Brother Ronald, para hindi po lumayo, yung salita doon sa 2:24 ng Genesis. Meron po ako rito, para hindi masabing nagdudulong-dulungan ako, meron akong Strong, Hebrew, and Greek Dictionary. Meron pong diachronic niya. Okay. Meron pong diachronic meaning dito yung salitang ikan, yung one. Ano po? Strong. Okay, paki-check nyo. Ano po ang isa sa mga meaning, sa maraming meaning niya? Ano po ang isa sa mga meaning ng salitang ikan na pag translate ay one, sa Tagalog ay isa? Ano po ang diachronic meaning niya? Ang counterpart po niya sa Arabic ay ahad. Pag sinabing ahad, patungkol sa Diyos talagang isa. Parang salitang isa sa Tagalog. Pag pinatukoy mo yun sa layunin, pwede nating sabihin, nagkaka-isa. Diba? So ganun po, yung echad sa Arabic ay ahad. Ngayon, nagtataka ko sa inyo, bakit naman strong yung pinagbabatayan ho ninyo? Meaning lang. Gumawa ng strong isa balista. Kakaisa. Yung kung gumawa ng strong, matakaw sa baboy, ayaw ng Sabado. Kaisa naman, din naman isang baboy. Reaction. Reaction po galing kay Brother Ronald. Wala namang kinalaman yung pagkain ng baboy sa definition ng ikat. Nagkakaisa kami sa definition ng ikat. Ngayon, ang reaction ko ganito. Inamin ni Brother Rashid na yung nasa Surah 112 verse 1 na huwa al-ahad na dito, inamin niya ito equivalent ng ikat. Sa Hebrew kasi ang ikat, it is a composite unity. It is unity, hindi ito katulad ng yakin na absolute unity, isang-isa talaga. Kaya yung nasa Deuteronomy 6:4, for us there is one Lord, ang ginamit doon ikat. Yung ginamit din na isa, doon sa ang lalaki at babae magiging isang naman, ang ginamit ikat. So pag sinabi pa ng ikat sa Arabic, sa Hebrew, pwedeng maging consist of dalawa, pero sila isa. Kaya sa Arabic, kul wallahu ahad. Actually, ito ay isang questionable translation, sabi ng isang commentary dito, kasi dapat al-ahad ang nakalagay, may definite article na al. Kasi pag ahad lang, ang translation literal nito is, say, he is Allah, he is one of. Siya isa lamang, one of. Time. Okay, dali. Parang mo natin ito mga ano, para konting break, ano? Okay? Okay, ito naman ha. Ito po, papakita ko sa inyo. Hindi ako mag-invento. From Brother Ibrahim, gusto ko may pangalan eh. Ito siguro very relevant to sa paunawa ko. Para kay Brother Ronald. Sinabi pa ni Jesus na sampahin siya ng tao. 2 minutes. Okay, sinabi ba ni Jesus na sambahin siya ng tao? Kasi kung sasabihin niya yun, magkakaroon ko ng commotion, di sa maintindihan ng mga tao. Pero, merong indirect, kasi wala rin namang mababasa na sinabi niya, huwag niyo akong sambahin. Wala rin siya sinabing direct, hindi ako Diyos. Wala rin letter for letra. Pero indirectly, Matthew chapter 28 verse 9, sinamba siya ng mga apostol, hindi siya nagreklamo. Tinawag siya sa John 20:28 ni Thomas na Panginoon ko at Diyos ko.
pero hindi siya nagreklamo, hindi siya, oh, Tomas, mali ka! Hindi ako Panginoon at Diyos. Ganyan. Hindi niya sinaway. So the fact na hindi niya sinaway, yung sumasamba sa kanya, ilang beses siya sinamba? Mark chapter 14 verse 33. Hindi niya sinasaway, ibig sabihin tinatanggap niya. It is a direct acceptance na siya ay pwedeng sambahin. Ang babalik ko yung question sa kanila, na dapat may mabasa kayong sinaway niya yung sumasamba sa kanya. Pag kami nabasa kayong sinaway niya yung sumasamba sa kanya, hindi nga dapat siya sambahin. Reaction for John Rashid. Dapat po bang sabihin ni Kristo kung siya'y talagang Diyos? Dapat bang sabihin niya ako'y Diyos? Sambahin niyo ako? Opo! Sapagkat ganun ang Diyos eh. Sinasabi niya, ako lang ang Diyos, sambahin niyo ako. The mere fact na sinabi niya sa Mateo chapter 4 verse 10, lumayo ka Satanas sapagkat nasusulat sa Panginoong Diyos mo lamang ikaw sasamba at siya lamang ang iyong sasamba. Maglilito. Okay? Kaya may lumapit sa kanyang binatang mayaman. Bakit mo ko tinatawag na mabuti? Walang mabuti, kundi isa lang ang Diyos. Therefore, yung salitang Diyos, hindi totoo binubuo ng tatlong personality. Hindi po pwede yung wala naman kayo mababasa na hindi niya sinabi huwag yung sambahin. Pag ganyan, lalabas, tanggapin natin si Mary ay ina ng Diyos kapag walang nakalagay na hindi sa ina ng Diyos. Lalabas, pati ako, pwede na rin Diyos. Kasi wala naman nakalagay sa Biblia. Time. Okay. Ito pong susunod na katanungan na ibabasahin ko po para huwag niyo sabihin na meron tayong ni-skip, ano? Pero pwede ba ako nasa bagot nito? Sige, okay lang. Okay. Kung ang Muslim at ang Sabatista ay may isang Diyos ang sinasamba, kailan tayo mag-uumpisang maghanap ng paraan para magkasundo sa pagsamba sa isang Diyos, imbes na maghanap ng pagkakamali sa bawat isa? Ako na po ang sasagot. Tama. Sa moderator Pag na yan. nagkasama na sa isang partido, si Gloria at si Era. Huwag kayong mangarap. Tama. Okay, para po kay brother, di ba ulit yan, no? Meron siyang question, okay? Okay, verbal question. Assalamualaikum. It is a meaning that I am giving peace to all of you. Peace be on all of you. This is a greeting in the Muslims, in the Islam. It's not working very well. Hello. Ayan. Okay, so the topic of the debate today is the Tawhid or Trinity. And the meaning of Tawhid is to believe in one God, worship one God, truly only one God. The meaning of God is only and only one God. And then the other part of the debate is the Trinity, which is to believe in three God or one God in three persons, either. Now my question is to Mr. What's your name? Ovidius. In our religion in Islam, which is actually we believe it's the same religion of Jesus alayhi salam, peace be upon him, which is the same religion of Abraham, and which is the same religion of Prophet Adam, and they all given the one basic message that we should believe in only one God. Dapat sambahin tayo sa isa lang Diyos. Even you read in the Old Testament or New Testament or in the Quran, the first commandment is that Moses said, Shema Israelo, O Israel, here our God, our Lord is only one, and he used the word Ahad. When the Jesus were asked, here was, and he answered, Panginoon Israel, Diyos natin, Panginoon natin, isa lang Panginoon. He used the same word Ahad, only one. And the Prophet Muhammad SAW, when he was asked by the Christians, who is Allah? Then he get the answer from God, Kul huwallahu ahad, say, sabihin mo siyang Diyos, isa lang, nag-iisa, only one. He said the same word Ahad from Allah. So these are similar words. Similar word from Moses, Jesus, and Prophet Muhammad, that this is only one God. Now I'm asking the question, as in our religion, the blasphemy, like you are making mockery to any prophet, or you say any prophet is a liar, so he become, there is no problem.
the prophet, if you say a prophet is telling a lie, you are making a blasphemy. So your prophet, and he's our prophet, Jesus alayhi salam, he said, "Hear, O Israel, our God, our Lord is only one." Question please. Yeah, okay, I have a question coming to the question. So that Jesus is saying that the first commandment is, "Hear, O God, hear, O Israel, our God, our Lord is only one." And you are saying that there is a three God, and you are saying Jesus is God. So you are telling that Jesus is telling a lie. Because he said, "Our God, our Lord is only one." Yeah, it's a question. What is that? The question is, what is the punishment according to Bible for a person who is mocking to a prophet? Who is mocking to a Jesus, that he is telling that Jesus is telling a lie. When he is saying our God, our Lord is only one. Well, first answer to your question, brother. Thanks for your question. First of all, the Quran says, even Brother Rashid did not comment about this, in Surah 29:46, that our God and your God is one. So nothing in the Quran mentioned that the Christians are, going to hell because of this. Because otherwise, the Quran will contradict itself. Because at one time, it is telling that the people of the book will go to hell, or mushrikun, because of they are mushrikun. And then at the same time, your God and one God is one. So that is one dilemma. In the first place, you have your dilemma. Number two, regarding Deuteronomy 6:4, if we are going to translate it, if you're going to transliterate the original Hebrew, which is your sister language, Arabic, right? Sorry. The Arabic is the sister language of Hebrew, right? Yes. Okay. Semitic language. Okay. So, according to Hebrew transliteration, Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. And as you mentioned, Echad is equivalent in Arabic as Ahad. Yeah, that is used in Surah 112 verse 1. So that's why some scholars, they think that it should be translated saying Allah is one of. One only. One of. Only one. Okay, now, my point is this, the word Echad, if you look at our commentary, even to the Jewish sources, Reformed Jewish sources, it will tell you that this is a plural, one manifesting as many. In fact, the plural use of the word we in the Quran, right? Nahnu, we are. Okay, according to Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah, okay, I will give you the website. It will say, so what when he says he does something through his angels, it means we did it. So in the Quran itself admits that every time it uses the plural we, it comes with the angels. Nakikita ka bang only of? One of? Marami ka na salita na nagtutulong-tulong ako sa Arabic. Walang ganun na. Piper, hindi kami nagtutulong-tulong sa Hebrew at Greek ito. Merong grammarians dito ng Arabic. Mag-ingat ka. Yung po masasabi natin. Kaya maganda yung tanong ni brother. Sabi kasi, the first commandment is this, Hear, O Israel, ang Panginoon nating Diyos, isang Panginoon. Sabi ng mga Hudyo, tama sinabi mo, sapagkat tunay, may isang Diyos lang. Malinaw, di ba? So yun po ang message ng lahat ng propeta, isang Diyos. Kaya, Time. Okay, maraming salamat sa iyo, Brother Rashid. At ikaw naman ang aking tatanungin. Ito na muna po ng iyong mikropono. Ito po yung huling tanong para kay Brother Rashid. Yung iba't ilang po dito ay dalawa na po ang tinatanong. So, yung mga gusto pong magtanong ng verbal sa kanya, i-encourage ko po kayo. Para kay Brother Rashid, para magpatas lang po tayo. Brother Rashid, hindi ko alam kung paano sasagutin ito. Okay. Maaari bang magkatawang tao ang Diyos sa lupa o maaari ba siyang, ibabasa lang po ako, magkasya sa lupa? Brother Rashid. Alam mo, malinaw po ang Suratul Ikhlas. Walam yakullahu kufuwan ahad. There is nothing comparable unto Him. Siya po ang Creator, ang mga taong bukod sa Kanya ay mga nilikha nilala. Iba po yung lumikha sa nilikha. Ngayon sabi nga kanina, tayo may react, yung the best of all creators, lumalabas may co-creator pa sila, mayroon pang ibang Diyos. Hindi ko na naintindihan yung language ng Arabic.
Khaliqin, ang ibig po sabihin nun, kasi ang tao may kakayan namang lumalang eh. Nagpapahayag ho ang tao na kaya niyang lumalang. Kaya ina-challenge po ng Quran, Allah is the best of all creators. The best. The best of all creators. Yung po ang sinasabi doon. Wala po siyang, indirectly, pwede ho tayong lumalang. Sinasabi po yun eh. May kaya po tayong lumalang eh. Pero siya po ang the best of all creators. May mga bagay tayong nagagawa. Yun po ang challenge ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, Time. Okay? Okay, reaction nga pala. Hindi ko invento yung sinasabi kong plural is talagang mayroong siyang kasama. Ito po ay ito, punta ka sa website islamqa.com, kapatid yung Muslim ito. Ang sabi niya, okay, eto, pagka ginamit yung plural, hindi ako hindi ako nagmamarunong, ginagamit ko lang yung salita ng sarili yung kapatid. The use of plural forms in such phrases is the style of Arabic speech used to refer to one who is high standing and has helpers who obey him. So if his helpers do something by his command, he says, we did it. And his helpers are something which is called his angels. O pagka sinabi mo talagang literal. It is not plural of majesty. Yun ang sinasabi ko dyan. Kaya hindi po kami nag-iimbento. It is not my invention. Pagkarala mo ito, basahin mo mismo. At saka yung sinasabi dong Allah is one of, ito Ayan. Halo ko agaw. Okay, ngayon po ibabalik ko tayo sa ating mga verbal na tanungan. Meron lang po tayo dalawang paunawa. No? Number one, siguro para maiwasan po yung pa-lecture na tanong. Bibigyan na lang po namin sila ng 1 minuto para magtanong. So para linawin, direct to the point. Okay, 1 minute only. Pag hindi nakapagtanong, within 1 minute, katol. Okay, dahil na po. At pangalawa, siyempre po yung mga kukunin pa rin po natin ng microphone after that 1 minute question. At tinatawagan po natin para po sa kanyang katanungan ng aming pong ginagalang at kaibigan, kapatid, Sheikh Idris Alohari. Gusto ko lang ipalala kay Paring Ubidos, hindi po pwede sa Arabic yung one o. Kasi walang o sa Arabic. Maglilitaw lang yung o kapag dalawa ng word. Di ba ba? Ahadu rajul. Question. Ahadu rijal. One of men. So ang o sa Arabic is implied. Kaya hindi na pwede sabihin niya ahad, one of. Okay, 1 minute lang yan ha. Nung sinabi, Shema Yisrael, Elohino Adonai, Adonai Echad. Question. Ngayon, binigyan nyo ng pakahulugan yung Echad. Palicture na yan ha. Ang Echad. Actually, sa ibang Hebrew, ang bigkas nila yan, Echad. Okay. Ngayon, ito tanong natin. Alam natin na ang kinakausap dito ay ang mga Hudyo. Okay? Mga Hudyo. Question. Ngayon, sa pangunawa ba ng Hudyo, sa pangunawa ba ng Hudyo, ang ibig sabihin ng Ehad ay hindi isa? Kasi ka-Hudyo ang kinakausap eh. Siyempre, kakausapin ng Diyos yung tao ayon sa pagkaunawa niya. Ang pagkaunawa ba ng Hudyo sa Ehad, katulad na sa Banisa? That's a nice question. Hanggang ngayon. Alright, 2 minutes. Okay, since you are asking for the point of view of the Jew, I will read him a source from Lev Shamtov. He's a rabbi. Lev Shamtov, based on the Reformed Jewish magazine. Elohim is the first person plural possessive form of the Hebrew noun Elohim, which is translated God, but literal means our God. Yet, strangely, pati siya nagtataka eh. This plural noun is virtually always translated as singular. Our mystics understood this to be the one manifesting as the many. The one manifesting as the many. Isa pa to, si David Cooper, another Jewish scholar. The eternal and God revealing himself. Sabi nito, prior to the days of Moses, Maimonides, the unity of God expressed by Echad, which as has been proved beyond a doubt, has its primary meaning of thy compound unity. Primary meaning of compound unity. Maimonides, who drafted the 13 Articles of Faith, in the second one sets forth the unity of God using the word Yachid, which in the Tanakh is never used to express God's unity. From these facts, it is evident that a new idea was injected
into this confession by substituting Yaqeen, which in every passage carries the primary idea of oneness in absolute sense, for Echad, which primarily means compound unity. Hence, from the days of Moses, Maimonides, an interpretation different from the ancient one was placed upon this most important passage. Kaya yung interpretation ngayon ng mga Hudyo, based na lang kay Maimonides, pinalitan nila yung sa Shema, instead of Echad, pinalitan nila ng Yaqeen. Kasi to counteract the Christian claim, hindi nila ma-refute yung Echad as one which has many. At yan ang ikatumbas ng Ahad. Alright, reaction. One reaction. Tatapatan ko yung outdated mong research. Kasi ito ngayon ang sabi, no? Yung Genesis chapter 1 verse 26, pakinggan nyo ha. The fanciful idea that Elohim refers to the Trinity of persons in the Godhead hardly finds now a supporter among scholars. It is either that grammarians call the plural of majesty, William Smith, a dictionary of the Bible. Marami po ako. Yung as, yung tinutukoy po na Elohim, kahit po sa Moody Press, the Ryrie Study Bible, plural of majesty. Page 9. Okay, ano pa? Ito pa ho. Si Jerry Falwell, a well-known Baptist Trinitarian, has something to say about Genesis. The plural pronoun as is most likely a majestic plural from the standpoint of Hebrew grammar and syntax. Liberty Anointed Study Bible, Liberty 1980. Marami pa akong reference dito. Okay. Nagsasabi, hindi po yun Trinity. Plural perspective. Walang bias. Hindi ko rin yan. Parang kapatid ko na. Okay, ito po ay Para kay Brother Rashid po muna. okay, para kay Brother Rashid po, ano? Ito po may kinalaman, ito I'm sure, sa history at sa history ng Unitarian sa Trinitarian, ano? So, ito po nakalagay, Abdul Rashid pa nakalagay, ano? Ano po ba ang Council of Nicaea or Nicene? Mr. Rashid, for 2 minutes, go. Well, pakapyo pong salita, lumalabas po talaga na ang Trinity, lahat ng formulation niya, no? Talagang inopen sa balista sa Katoliko. Doon naman ang galingan. Ang Council of Nicaea po, nabuo sapagkat meron pong pag-aaway hulong si Athanasius at saka si Arius. Ano po, si Arius po hindi naniniwala na meron pong na si Kristo po ay Diyos. Doon po, naipahayag yung official statement po ng Katoliko, si Kristo ay katulad po ng Diyos. At doon po nagkaroon ng idea yung Trinity. No? Yung pahapyaw po, hindi pa buo kasi noong 381 na buo yung Holy Spirit nasama sa Trinity. In other words, sila po nagpo-formulate po ng doctrine. No? You can just imagine 325 bago naging official doctrine na si Kristo ay Diyos. Almost 400 years now. Pati yung Trinity pumasok na po rito sa pamamagitan ni Tertullian. So, etc. hanggang sa mga councils po ng mga Katoliko, mga church father, hindi kasama po ang Sabatista. Pumote lang mo sila. Dati po, ang Sabatista, sila Ellen G. White, ay Unitarians. Naging Trinitarians na lang po. May fundamental beliefs po ako ng Sabatista. Tama naman yan. Hindi po kumpleto yung kanilang paliwanag sa Trinity. Yung po masasabi ko sa Council of Nicaea. 300. Okay, thank you so much, Mr. Rashid. And for the 1 minute reaction. Okay, mali doon na deceiving yung explanation ni Rashid na dito lang binuo yung doctrine na Trinity. Wala siyang mapapatunayan from history noon na sa Council of Nicaea binuo ang Trinity. Actually, inamin nga niya hindi pa buo. Father and Son. Parang tinukoy. Hindi define lang, kundi define. Parang yung salitang tauhid. Kailan lang lumipad ang tauhid. Pero wala sa Quran at kahit sa hadith. Pero tinatanggap nila. Pwede ko natin sabihin, iba in return, ay inimbento lang pala, kailan lang yung salitang tawid, huwag na rin natin tanggapin. Pero hindi nyo tinatanggap yun. So, the same way, yung kanyang plural of majesty, mali po yun. Magkakaproblema kasi ang plural of majesty means Allah is speaking within His divine counsel. So, inaamin niya Allah is with His divine counsel. Ang sabi sa interpretation, yung divine counsel siya, mga angels, hindi lang siya mag-isa.
Tingnan mo yun sa wikipedia.com. Wikipedia.com. Yan. Yun ang meaning doon. Meaning po ay time. Okay, ito. With the permission of Brother sumagunin ako sa kanya. Muli po magtatanong para sa 1 minutong pagtatanong, Brother Halil Makandi. On. Hello. Yun. Brad, kasi pasensya ka na kasi panel ito eh. Okay. Kanina, ang tanong ko kanina, ang sagot ni Ronald, alam ni Iso Cristo na siya ay Diyos. Ngayon, sapagkat ang paniwala niyo, yung Trinitarian, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Ang aking katanungan sa pagsagot ko ganito po. Sa pasimula pa ay naroon ang salita. Kasama ng Diyos ang salita, ibig sabihin dalawa sila. No? Dalawa. Sa madaling salita at ang salita ay Diyos. Bakit wala doon ang Espiritu? Pangalawa, hindi kasama ito, ano doon? Bakit sinabi ni Iso Cristo sa John 10:30, ako at ang Ama ay isa? Bakit hindi kasama ang Espiritu na siya ay isa? Okay. Nasa ibang talata. Karugtong ito sa John, 1 John 1:5-7, ang kaisa ng Espiritu ay dugo at saka tubig. Bakit ang Espiritu wala? Ay, kita. Sensya ka rin, straight to yung moderator natin. Mga sponsors na kinakalaban ko. Well, masasabi ko doon, Brother Halil. kasi po kami, pag nagbasa ng Bible, hindi lang isang verse. Kasi minsan may verse ka rin mababasa, Holy Spirit lang, pero ibig sabihin, walang Ama, walang Jesus. Hindi na naman tatanggapin yun. So, para sa amin, yung binigay nyo, for example, John 1:1, binanggit lang doon, yung Word, no? Kalimatu Allah, tsaka yung God, but wala yung Holy Spirit. Kung titignan natin sa context, in the beginning, nung pasimula, ibig sabihin, in the time of before the creation, if you look at Genesis 1:1, in the beginning, God created the heavens and the earth. So, ina-admit natin, kasama na doon si Jesus Christ. Verse 2, and the Spirit is hovering around in water. May kasamang Spirit. Kasi in the beginning ang subject dito. So, babalik tayo sa beginning, which is Genesis, Bereshit. The origin, you are talking about origin. Verse 2, kasama na Holy Spirit. Kaya hindi po silent, argument from silence, that is fallacy. Argument from silence is a fallacy. Pero pag if you read the whole Bible, and we as Adventist Christians, we take the Bible whole at itself, hindi kami selective para maintindihan natin ang buong katotohanan. Okay, so next question. Ha? Ako at ang may isa. Oo, yun din, same principle, hindi porket sinabi ron, walang Holy Spirit. Kasi kayo nga, naniniwala sa Holy Spirit eh. Iba lang ang interpretation nyo, si Gabriel lang yun. So, hindi natin pwede tutunan yun. Okay. Salamat, of course, for the 1-minute reaction. Talagang mahirap ipaliwanag ang Trinity, mauwi ka sa dilema. O, yung Drawing na, drawing. sinabi ni Brother Rashid, yung John 1:1, nang pasimula ang verbo o salita. Drawing. At ang verbo ay kasama ng Diyos. At ang verbo ay Diyos. Ilang Diyos ngayon to? Dalawang papel. Ayan o. Ang linaw eh. Nasaan yung Holy Spirit? Absent. Absent. Naglibo. Diba? Kung totoo, tatlo dapat magpasimula. Nandun ang Holy Spirit. Kaya lang ang linaw eh. Nang pasimula ang verbo. Ang verbo ay kasama ng Diyos. At ang verbo ay Diyos. Ilan Diyos ngayon magkasama? May isa ka po rin nag-isip. Ang bira naman o. Okay. Thank you so much, Brother Rashid. Parang nabibigyan akong tanong para sa iyo. Okay. Sadali lang po. Yung crowd dito, Excuse. Konting spasyo lang po para sa mga kapatid po natin. Especially mga non-Adventist. correct, kapag isang nandito. Okay lang po, okay lang po. Okay, kulang ano po? Okay lang. Kulang po kung ano ang ibig sabihin ng Tauhid, Al-Ulahiyah, Al-Rububiyah, Al-Asma wa Sifat. Ito po, bibigyan ko lang sa inyo, Brother Rashid, pakisagot na lang. Well, napakaganda po ng tanong. Ang tauhid, ang tauhid po, paniniwala na isa lang po ang Diyos. Tauhid.
Ngayon, sabi niya, wala, inimbento lang doon. Kasi ayaw mo kasi intindihin yung salita eh. Panahon pa ho ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung pinadala po na si Muhammad ibn Jabal sa Yemen, ang sabi po ni Propeta Muhammad, pupunta ka sa mga people of the book, Christians and Jews. Ang unang ituro mo sa kanila, yuwahidullah. Yuwahidullah, tawhidullah, isa lang yun. Kaya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mismo nagsabi nun, kasi nililikot mo lang, paniniwala sa isang Diyos. Is there something wrong with that? Oh, ang linaw-linaw sa Quran eh. Kaya, ngayon, tawhid uluhiyya, paniniwala na si Allah lang po ang sasambahin. Oh, tawhid ar-rububiyyah, si Allah lang po ang Panginoon, ang creator, sustainer. Tawhid al-asma'i wa sifat, yung mga katangian ni Allah, mga pangalan, sa Kanya lamang. At hindi mo pwedeng ibigay sa kaninong kamala. Halimbawa, siya ang Ar-Rahman, ang pinakamahabagin. Wala nang mas mahabagin pa kaya sa Kanya. Oo, mahabagin tayo. May habag din tayo. Pero siya ang pinakamahabagin. Yun, dumintindi yung the best of creators. Diba? Tayo umawain, pero siya ang pinaka-maawain. Diba? Siya ang nagpapatawad. Siya ang tanging nakakakinig. As-Sami'. Nakakakinig din tayo eh. Pero siyang higit na nakakakinig. Yun. Doon mo intindihin mo. Doon lang intindihin. Okay. Alright, mga magandang minuto. So, 1 minute reaction. Pinipilit ko ang unawain, kaya lang lumalabas. Lalong gumugulo ang inyong tawhid. Dahil sabi dito ni Samir Ali, ang tawhid came from the verb wahad, means to unite, pagkaisahin. Iba yung iisa sa magkaisa. Para magamitin yung salitang magkaisa, kailangan marami yun. Kaya may problema kayo eh. Yun ang hindi ko maintindihan. Ngayon, sabi niya, yung verbo at Diyos magkaiba. So, gumamit na naman siya ng term na hindi niya kompleto. So, this time, kukompletohin ko. Yung verbo na ginamit sa John 1:1, it is predicate quality. Yung God, noun. Kasi sa Bible, sa Greek, yung term na God, it can be used as noun or predicate. Yun ang hindi niya naintindihan. Kasi 10 seconds. Kala niya dalawang Diyos na ito. Hindi po dalawang Diyos ito. Isang Diyos pa rin ito. Maganda po. Para kay Brother Ovidos, mababawas lang tayo sa mga verbal questions. Mababawas lang tayo ng mga written questions. Marami, no? To Brother Ronald, kailan lang po ba na-introduce ang Trinity? 2 minutes. Ang question, kailan po ba na-introduce ang Trinity? Hindi niliwanag sa question kung yung term or the concept. Napaliwanag ko na kanina, ang concept ng Trinity based on the Old Testament. Mayroong plurality in the person, plurality in that because of the use of plural pronoun, plural noun, and Elohim is plural. At sa New Testament, ito'y pinaliwanag ni Jesus Christ na itong plural na ito, which is of Father, Son, and Holy Spirit. Dumating yung time, yung mga councils and yung mga creeds na ito, pinaliwanag nila, they use term based on the Bible. Parang yung tauhid, wala sa Quran, wala sa hadith. Pero ginagamit ngayon ng Islam para ipaliwanag daw yung concept sa Quran. Kaya pagka inatake niya na porque wala letra por letra ang Trinity sa Bible, para nila inatake ang tauhid, wala sa Quran. Tsaka yung disibig yung paliwanag niya na kahulugan wala din daw. Hindi, wala kayong makikita encyclopedia, creeds ng Christianity na magsasabi na even sa kahulugan ng Trinity, wala sa Bible. Cut and paste yung ginawa niya doon sa encyclopedia na sinod niya kanina. So I hope para tayo magkaintindihan, let's, kung ano yung ayaw natin gawin sa atin, huwag din natin gawin sa ating kapwa. So if you want you to, kami maunawaan ka namin, gawin mo rin ito sa amin, yung paraan ng ating pag-aaral. Na hindi na tayo magpuputol-putol ng kung anong sinasabi talaga ng buong kapahayagan, yun lang ang ating paniniwalaan. Yun ang ibig ko sabihin niya. Kaya kung walang letter po letter Trinity, huwag mong atakihin. Kasi wala rin letter po letter tawhid. Kaya hindi ko na atakihin para magkaisa tayo. So ibig sabihin, hindi tayo titingin sa letras. Sabi nga, tignan natin sa unawa.
Dahil ang letra, para lang yan sa mga kinder, elementary, pinag-aaralan ng ABCD. Pagka ikaw high school na at college, hindi mo na kailangan letra por letra, unawak na. Kaya kung ikaw letra por letra, ibig sabihin, elementary ka pa rin. Good ka pa. 1 minute reaction. If there's any. Obviously kasi hindi alam ni Ronald Ovidio sumiling talaga ng tauhid. Kaya kung ayaw mo ng tauhid at Trinity, no? Gusto mo pag-usapan natin yung meaning. Pwede rin. Halimbawa, ang meaning ng tauhid, kaisahan ng Diyos. Meron bang batayan sa Quran na talagang ang Diyos ay isa? Meron. Punta tayo sa Trinity. Kalimutan natin yung word Trinity. Yung meaning ng Trinity. Ang meaning ng Trinity, ang isang Diyos, ang Diyos ay may tatlong persona. Yung persona nasaan? Wala eh. Yun ang problema. Mas madali unawain ng mga tao nagbabasa ng Quran ang kaisahan ng Diyos. Kaya still the fastest growing religion. Ngayon, yung sa Genesis chapter 1 verse 26, ang gandang talakayin yun. Kasi sabi niyo, pag sinabing Diyos, agad-agad composed of 3. Tama? O, di ba? Sinabi ng Diyos. Ilan yun? Ama, Anak, Espiritu Santo. Dalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. Sino kausap niya? Lumalabas, may kausap siyang pang-apat. Okay, time. Sino yun? Time. Umubra na. Okay? Ayaw niya. Gusto niya apat. Para sa iyo, Brother Rashid, bakit mo sinasabi na ang mga Seventh-day Adventist, not Samadista, sabi mo si Jesus Christ ay tinatambal ng mga Adventist, ang banal na kasulatan mismo o si Jesus Christ ay sinabi niya na ako at ang Ama ay iisa, hindi ang mga Adventist na nagtambal kundi si Jesus Christ mismo. Pakibasa mo ang John 10:30. Ito po ang medyo ako mismo hindi ko naintindihan yung question. Alam mo, napakagasgas ng version. Ginagamit nga ng oneness yan laban sa inyo. No? Ginagamit ng oneness yan laban sa inyo. Ngayon, dapat unawain ninyo, huwag naman kayo magbulat-bulagan nga. Pinaliwanag naman sa Bible nyo rin kung ano yung ibig sabihin ng pagiging isa ng Diyos at saka ni Cristo. Sabi yun na sa chapter 17, verse 22. Ang kaluwalhati yung ibinigay ito, upang silang lahat ay maging isa. 23. 21. Upang silang lahat ay maging isa, gaya mo, Ama, na nasa akin at ako'y sa iyo. Sana sila'y manatili sa atin upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. Okay? Ang kaluwalhati yung binigay mo sa akin ay binigay ko sa kanila upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Yun yun. Hindi isa sa essence, hindi sila isa sa essence, sa nature, isa sila sa layunin. Upang sila'y maging isa, apostol, na gaya naman natin, Ama, na iisa. Hindi na ang linaw. Lalabas pati apostol ay Diyos. Ganun lang. Buksan nyo lang buksan nyo lang isip nyo, kapatid. Buksan nyo lang. Huwag kayong magbulag-bulagan. Kaya ang tanong kay Ronald, may mababasa pa sa Biblia, pag ako ay hindi nagtambal sa Diyos, hindi ako naniniwala na si Kristo ang equal, mapupunta ba ako sa impyerno? Sa Quran meron, pag nagtambal ka sa impyerno. Sa Bible ba, pag ako hindi nagtambal sa Diyos, kasi tinatambalan niyo yung Diyos Sa iyo nagsabi nan sabi niyo si Kristo ay Diyos. Yung Father, Diyos din. O di tinambalan mo yung Diyos. Diba? Pagtatambal yan tinatambalan mo yung Diyos. Kaya warning mo namin sa inyo yan. Hindi mo namin kayo pinipilit. 10 seconds. Okay, hindi kami nagtatambal sa isang being. Kasi yung isang being, isa na yun Yung isang being, hindi kami magtatambal doon. Kasi one being is Father, Son, and Holy Spirit. That is one being. Kaya pag nagtambal pa kami aside from Father, Son, and Holy Spirit, yun kami magiging share. But the point na Father, Son, and Holy Spirit within one being, hindi pagtatambal yun. Kasi katumbas na sila ng isang Diyos So mali yung definition mo ng church. Pangalawa, sinasabi niya, wala daw akong mababasang persona. Ang totoo niyan, yung pinatayo niyan 3 taong dito. May nabasa ba kayo ng 3 tao rito yung persona? Wala. Pati hindi pa yung persona yung nakatayo dito kanina. No, hindi nyo sasabihin nyo. Bakit nyo sasabihin persona yung pinatayo niya? Kasi nagsasalita, nag-iisip, nakikinig. Ang Holy Spirit sa Bible nagsasalita. Kaya nga sabi niya, I will send you Spirit and He will teach you. So,
Doon pa lang sa bagay niya, mali na. Tapos sa John 17, nilagpasan niya yung verse 5. Ang sabi ron, at ngayon naman, luwalhatiin mo ako sa iyong harapan. Ang kalwalhati sa ito sa harapan mo. Nilagpasan niya yun. Okay. So, isa na. Ito, sagutin mo ito. Meron tayong katanungan, live audience po. From, okay. Dito kay Ronald muna. Medyo, accordingly na lang sa unang nagtaas ng kamay. Medyo pakisigitag po natin. Maruna sa mga. Dali lang po. Ito po muna para sa Dito muna. question kasi, no? Si Ronald muna tatanungin. Okay. Brother Ibrahim de la Cruz. 1 minute question. Magandang hapon. Nasaan ka ba? Nasaan ka ba? Ayun. Okay, alam mo, sasalita sa... Ito, Okay. madalas mong sabihin na ikaw ay paalam sa Quran. Ano po ba? Hindi naman ako alim. Kasi sinasabi ko, kaya ngayon, minsan, binibigyan nyo ng kahulugan ng mga salita ng Quran. Kaya ngayon po, ang tanong ko, ano po ang kahulugan ng Alif Lam Mim? Answerin mo yan! Okay. 2 minutes. Okay, 2 minutes. Ito, no? Maganda yung question ni brother. Okay, ganito masasabi ko. Sabi niya, alam ko raw. Wala ko akong kiniklaim na I am an ulama or scholars ako na Quran o Islam. Pangalawa, yung sinasabi niya, marami daw akong sinasabi, ganito, ganyan. Hindi ko po kuro-kuro. Kung mapapansin niyo mula pa kanina, ang aking binabasa ay mula sa kanilang Quran, sa kanilang tafsir, at sa kanilang mga traditions. Kasi ayokong nanggaling sa akin, of course, sasabihin niyo sa iyo yan. Ang problema, hindi nila nire-refute yun. Ako ang nire-refute kasi kakalabanin nila. Ngayon, yung tinatanong ng Alif Lam Mim, bakit mo sa akin pinapasa ang problema ng mga scholars nyo? Maging mga scholars nyo, hindi maintindihan yung Alif Lam Mim. So how come itatanong mo sa akin yung kayo ay hindi nyo masagot? Pag nasagot nyo yan, tsaka ako pupulong sa scholars nyo. Kasi iyo is serious yan. Iba-iba ang interpretation nila. Kaya kayo ang may burden of proof na magpaliwanag, hindi ako. So ibig sabihin, kahit sa hindi nila kaya ipaliwanag, sa atin na pinapasa. Alright. May second time, 1 minute reaction. Well, kapatid, ang masasabi ko, tandang-tanda ko na, nagpakilala ka sa tao, nag-aral ka ng Islam for 7 years sa Dubai. Alam ng Muslim lahat yan. In-expect namin, at na-claim ka talaga, pinag-aralan mo, nag-aral ka ng 7 year Adventist sa Islam. Kaya lang, unfortunately, hindi po gano'n. Ang masasabi ko. Kaya mamaya, Yun muna yata. sa akin, pag nagsalita, sabi niya, pag may nagsalita, Sino ba yung yung tatanong? Holy Spirit, pag may nagsalita, lumalabas, may persona na. Eh dito po sa Proverbs chapter 8, sasalita din yung wisdom eh. From your side. Kaya lang yung wisdom dito, ayon sa Revised Standard Version, ay created. So paano yun? Lalabas, may pang-apat pa kasi nagsalita eh. Yung may pang-apat pang persona. Yung wisdom dito, created eh. Eh nagsasalita yung wisdom eh. 10 seconds. May Kristiyano hindi naniniwala si Kristo because may word na created. Before the God created me. So, Time. Alright, question para kay Brother Rashid Dasan. Meron tayong live question. Announcement? May sasabihin lang siguro siya. Suggestion siguro. Importante, may nawawalang susi ng motor. Okay. Public service po. Bigay ko na po yung microphone doon sa sino kong concern. Party, please. Public service lang po ito. Malapit na lang. Ito pala yung sa inyo. Sorry. umalhin po at konting ano lang mga kasi meron po lumapit sa akin dito sa likod ng ito siya hirapan siguro po ako dyan. Meron po kasi nawawala na isang susi ng motorsiklo. Kung maaari po, kung may nakita mo kayong susi, pwede po bigay na lang sa ating moderator para po... Para magkaroon ako ng motor. Para po maibigay na, ma-isolate doon sa mayari kasi nag-aadap pa siya. Salamat po, importante, hindi mo makaka-uwi pagka hindi may bigay yung susi. Salamat po. Opo, public service naman po. Maraming salamat po. So, ito po, balik po tayo.
tayo sa ating tanungan. Kung may tanong po kay Brother Rashid Tindasan, like audience, magbibigyan po natin. Sabi na sa dalawa ng fifth Okay, magbibigyan po natin. 1 minute question. Brother Rashid, ito itama mo lang ako ha kasi yung illustration mo kanina. Ito Diyos, tapos ito Diyos. So, lumalabas na naniniwala ka na pala na yung Diyos at yung verbo ay Diyos. So, illustration mo yun eh. Sinusundan mo lang yung illustration mo. Kasi dalawa yung pinakita mo. Alam mo, kung nakikinig ka kanina, sabi ko, gagamit ako ng Biblia para patunayan at yung Biblia nyo salungat sa inyo. Diba? Ganun po yun. Yung ginagamit ko. Halimbawa, pinapaliwanag nyo yung John chapter 1 verse 1 para patunayan yung Trinity. Kung sabi ko, mauwi kayo sa dilema. Tira mo lang ito, nakalagay dito. Nang pasimula, intindi mo lang, huwag yung sa naisip nyo. Nang pasimula ang verbo. Ang verbo ay kasama ng Diyos. Ito, makasama kami. Sabi sa isang talata, nasa kanan ng Diyos si Kristo. At ang verbo ay Diyos. Diyos, taka Diyos, ilan ngayon? Dalawa. Ngayon, hindi ako naniniwala ang Diyos. Yung sinasabi ko lang sa inyo, mali ang sinasabi. Lumalabas dalawang Diyos. Sumasalungat sa Trinity nyo. Sumasalungat. Diba? Ang Trinity nyo, walang dalawang Diyos, walang tatlong Diyos. Dito magkasama yung dalawang Diyos eh. Paano yan? Malinaw na may Tagalog ko eh. O, pag-uwi natin. Anong pasimula nung Monday si Rashid? Ha? Si Rashid ay kasama ng tao. At si Rashid ay tao. Ilang kaming tao ngayon? Dalawa. Malinaw naman eh. Parehong tao. O, diba? Hindi mo maiwasan yung mauwi kayo sa dilema. Tao, pareho. Meron bang magkasama isa lang? Kaya nga kasama dalawa eh. Tama pala yung Biblia. Kung ako Diyos, siya Diyos, halimbawa, magkasama, ilan na yun ang Diyos? Yun. Dilema na naman kayo. Admit! 1 minute reaction. Actually, ang may dilema si Brother Rashid. Alam niyo bakit? Una, sabi niya, si Allah, hindi pwede ikumpara kahit kanino. Kanina pa natin siya narinig, kinukumpara niya si Allah, yung pagiging sa tao. Pati sa Kaya nga, sa bilang, hindi mo dapat ikumpara si Allah. Ha? Kaya nga Allah ang samad eh, sabi niya. Kaya ibig sabihin, doon pa lang, confused siya. Kasi kinukumpara niya sa tao. Problema niya yun. Pati sa papel. Problema niya. Pero kami, dito yung makikita kami ay by divine revelation. Kasi nga, hindi ito dalawang Diyos. Tingnan mo, kay Rashid, yung dalawang tao, dalawang bilang. Yung dalawang tao, dalawang bilang. Sa Genesis 2:24, hindi niya sinagot yun. Lalaki at babae, isang laman. So lalabas nito, sa divine revelation, ang bilang ng Diyos, sa dalawa, pwedeng isa. Sa kanya, pagagalitan niya, Diyos. Ganun ang mangyayari niya, pagagalitan niya, Diyos. Kaya ang sinasalungat actually, hindi yung Biblia. Kala ko ba ang Bible corrupted? Ang nangyayari nito, kinukorrupted. Okay? Kaya tumagin tayo sa live audience muli, ano? Ito, medyo nakakasakasi siya. Pagbigyan po natin. Ikaw, brother, please. 1 minute question. Go. Tatanungan na po. Nakakahinig ako. Meron. Masimple katanungan na po para kay Sinabi ko po kanina na ang Quran ko ay hindi sumasalungat sa Trinity at na kayo po ay hindi mga musyrik. Sabi ko kasi pag sinabi musyrik, may ibang sinasamba. Ito po ang tanong, sinasamba niyo po ba si Jesus? Sinasamba namin si Jesus hindi bilang ibang Diyos, kundi isang Diyos. Kaya siya, Brother Rashid. 2 minutes. Ang sagot ko nga, sinasamba namin si Jesus hindi bilang separate God kay Allah. Siya ay
ay isang being with Allah. Pinasamba Pag kasi Jesus Christ sinabi natin another, wala ho kami sinasabi na there is only one being which is God, and separate from this one being another one being which is Jesus Christ. That is shirk. Kaso doon sa isang being, andun na sa loob doon si Ama, Anak, Espiritu Santo. Pagka mayroong lumagpas doon sa Ama, Anak, Espiritu Santo, that is shirk, that is another God. Hindi po shirk yun. Ang shirk sa Quran, sabi ka doon, wala na kayong ibang Diyos. Eh si Jesus Christ hindi naman siya ibang Diyos. Eh isang doon sa isang Diyos. Siya din yun eh. Yung isang Diyos. Kaya yung sinasabi niya pati daw yung wisdom magiging Diyos na din. Di apat na. Hindi po totoo yun. Yung wisdom sa Proverbs 8 is personification. Hindi ito, it's a figure of speech. Hindi po literal. Anthropomorphism tawag yan. Tapos sa Quran, sinasabi nyo, si Allah ay may kamay, umuupo sa trono, may mata. So, totoo bang may kamay si Allah? Of course, sasabihin nyo, hindi. That is anthropomorphism. Now, bakit nyo tinututulan na ang Holy Spirit ay person? Samantalang sinasabi nyo ang Holy Spirit si Gabriel. So, ibig ba sabihin si Gabriel hindi person? Hindi nagsasalita, hindi nakikinig? May problema kayo dyan. Kaya ang dilema sa inyo palagi. Okay, 1 minute reaction. Tingnan natin na kaninong dilema. Maging totoo lang kayo sa sarili. Tatlong persona magkakaiba. Tatlong persona magkakaiba. Naintindihan niyo ba yung salitang yun? Tatlong persona magkakaiba. The Father is God, the Son is God, the Holy Spirit is God. Diba? Ngayon, sinasamba nila yung Ama, sinasamba nila yung Anak, sinasamba nila yung Holy Spirit. Ilan ngayon ang sinasamba? Linaw-linaw eh. Ang hirap kasi, yung tatlo pinipilit mong isa. Diba? Tapos sabihin mo, hindi ako nag-muslim. Hindi ako nag-share. Ito nga o, ang linaw o. Ang linaw-linaw eh. Sabi mo, sinasamba mo. Sinasamba ko si Jesus. Yung Ama, sinasamba ko. Ilan na sinasamba mo? Isa. Diyos pa rin. Isa. Niloloko mo sarili mo. Niloloko mo sarili mo. Takbir! Brother Rashid, so yung last question, directed to Brother Romigos. Si Brother Rashid na ngayon. So sino po, last 5 questions na lang po, So for all live questions na po ang entertainin natin. Para mas maganda. Ilang question na lang, ilan? Okay, to Brother Rashid, para sa iyo, magkaiba po ba o magkapareho ang meaning ng absolute one at composite one? Wala po kami. Yung composite one, hindi po ginagamit sa Diyos yun. Yung kay Allah, talagang isang-isa. Huwag po kayong maglaro ng semantics. Huwag kayong maglaro ng meaning. There is no such thing as absolute and composite. Pinagluloko yung sarili nyo eh. Ang daming terminology kayong binibigay. Yung pinapahanap ko sa inyo, yung mabasahin mo. Yun po masasabi ko namin. Ngayon, malinaw po ang Quran. Qul huwallahu ahad. Huwag mong baguhin yung translation. Walang Quran na ganun. Allahus samad. Qul huwallahu ahad. Ito pa isa. Ilahukum ilahun wahid. Ilan? Wahid. Isa. Wahid. Sabi pa ni Allah. Walang ibang Diyos. Wallahu alladhi la ilaha illa. There is no God pa. Allahu la ilaha illa huwa. Si Allah, wala ng Diyos maliban pa Allah sa Kanya. Ang linaw ng Quran eh. Ito payo ko sa inyo. Magbasa ho kayo ng Quran. Ang ginagawa ho ni Ronald, kukuha sa website. Answering Islam na isang Shamon. Tapos pinromote niya pa sa website niya si Botros. Si Botros tinuturing niya, kakampi niya. Si Botros, ano po yun eh. Sabado. Natataka ako bakit? Baka meron ka, pinapayagan ka pa ng authority ng Sabadista, gamitin mo si Botros. Si Botros, Catholic Christian eh. Diba? Bakit mo pinupromote sa website mo si Botros? Para lang sinasabi mo, di ba rin mag-Catholic Christian, huwag lang mag-Muslim. So yun po, nagtataka ako, pinapayagan ka ng 70th gagamitin ko. So cut and paste ang ginagawa ko ni Ronald sa pag-aaral ng Islam. Kukuha sa website, bubula.
hindi po talaga totoo yung kanyang pag-aaral. Ano po, patnubayan ka nawa. Otherwise, pag hindi ka napatnubayan, emulation will come to you in this world. In the hellfire. 1 minute reaction. So lumalabas kay Brother Rashid, bawal na mag-aral at bawal na mag-internet at bawal na mag-research. Pero ginagawa din niya yun. Kita nyo, may mga website din siya, kaya kami internet yan eh. Minsan na nabuta ka pa online, nag-chat-chat pa kami. So, lumabati ko sa'yo, bakit nag-internet ka? Okay, ngayon, ito nakita nyo, this is now, iba na yung may fallacy sa loob kasi ang inatake niya yung method ng research, hindi yung content of research. Kasi kaya hindi niya matanggap yun, ayaw niya pumunta ron kasi totoo sinasabi ron against the false belief na kanyang pinapaniwalaan. May expose kasi siya ron. Kaya ako itutuloy ko yung research ko. Kaya hindi ko kinuha si Botros dahil si Botros marami na na-convert ng Islam patungo sa Christianity. It's not because he doesn't believe in Sabbath. At sabi ko nga sa iyo, ang topic natin is not Sabbath, it's Trinity. At 3 major religions, si Botros ay kasama doon sa 3 major religions. He considered himself as Catholic. Una ko na sabihin ako sa Obito, sandali. Huwag mo banggitin si Zakaria Botros kasi kinausap kong tao. Kababayan mo yan, di ba? Kababayan mo? No. Sa kanya ikaw kulto. Sa kanya ang SDO kulto. So wag mo gamitin si Zakaria Botros sa side mo. Kulto ka sa kanya. Gamit ko ng tao at tatapong kababayan ko. Ngayon, tanong ko sa iyo, simple. Sinabi mo natuto ka ng Islam sa Middle East. Galing ako sa Dubai. You came from Dubai. You came from Dubai. Tatanong ko sa iyo, اشرح لي معنى الاقانيم الثلاثه وهل يمكن تغيير الاقلوم الثاني مكان الاول؟ nag-aaral ka sa Dubai, di ba? Ito salita ng Dubai. Sagot na. Yan ang tanong ko. Hindi mga tanong yun eh. Sagot na. Actually, hindi question yun. It's a test of my intellect. Correct. He's questioning my intellect. And if you want personal, I can do that to you. Pero that's not the, hindi yan ang ating entertain question to know. Yari na naman. Tama! Pinagbabawal niya kung gamitin si Botros, kababayan niya yun, Egyptian. Kababayan niya. At sinasabi niya si Botros ay siguro gamitin siya. Huwag niyong sabihin pa, huwag niyong pagbawalan gamitin si Botros. Kasi effective si Botros, marami siya na-convert na Muslim, naging Christian, kumilala kay Jesus Christ as God. At naging Trinitarian. Kaya niya pinagbabawal kasi talagang magagamit siya para sa evangelism ng Muslim. Ngayon, walang problema kasi na gamitin si Botros. Unang-una, he is very effective in his ministry. Number two, hindi mo pwede ipagbawal yan kasi unang-una, si Brother Rashid, huwag na rin yan gamitin yung mga ginagamit niya against us na ang Trinity is from Council of Nicaea. Against Islam din yun eh. So, nakikita ko rito, hindi tayo magkakaintindihan kung hindi mo na natin iisipin kung magbubumirang sa atin yung ating argument. So, sabi ko nga sa inyo, ang the golden rule is, gawin mo muna, huwag mong gawin sa iyong kapwa ang ayaw mong gawin sa iyo. Okay? Yun lang ang masasabi. Oops! Medyo emotional na. Emotional na. Up! Umiinit na, tama na. Okay? After this, 3 questions na lang. Yes. 1 minute reaction. Kapatid, hindi namin pinagbabawal persising sa kanya, Botros. Nagtatanong ako sa iyo. Kasi sabi parang ni desperate mood mo na to, desperate mood mo to na gumamit ka sa kanya, Botros eh. Bakit hindi Sabadista ang gawin mo? Magpatuto ka. Marami ng Muslim ang nagsabadista. Yung dapat eh. Hindi, marami ng Muslim nag-Catholic Christian eh. Hindi pa malayo eh. Pinopromote ng Catholic Christian eh, laban nga sa inyo. Ngayon, we never promote sa website namin, etc. Na sila magpa-convert sa religion ng iba. Hindi po ganun ang propagation namin. Tatanungin mo ako, bakit ka nagbabasa ng ganito ba yan? Kapatid, hindi ko binabasa ko yung mga sinasabi ko kanina, sa bibig nila mismo,
yung nag-invento ng Trinity, Sir, sila mismo na question na nag-invento, lang. nagsasabi, wala sa Biblia ang Trinity, pati yung meaning ng Trinity, wala. Sila na nag-invento, ikaw pa kaya na umiram lang. Siya magtatanong din. Verbal. Okay, live question. Para kay Brother Rashid. Para kay Brother Rashid, ha? Para kay Brother Rashid dapat ang question. Puputulin ko yung question kasi ka ba kay Brother Rashid? Ang tanong ko po ay, paulit-ulit po yung tatlong Diyos na hindi naman paniwalang Trinitarian. Ang tanong ko po, yung po bang dalawa sa Diyos ay pwede ulit isa? Para kanino? Sa kanya? Sa kanya po yun. Yung bang bilang na dalawa sa Diyos, ay pwede ba maging isa? Concept ng Yung bilang ng Diyos, ha? Yung bilang ng Diyos sa bilang tinatanong. Diyos, yung bang dalawa, pwede ba maging isa? Okay. Yung bang, ang tanong mo, yung bang dalawa pwedeng maging isa? Sa bilang po ng Diyos. Ang Diyos ang nagbilang. Sa bilang ng Diyos. O ganito yan kapatid, alam mo, ginagamit ko halimbawa, ilang minutes ako, ginagamit halimbawa ni Lolo Dubitos yung dalawang mag-asawa, silang isang laman. Ha? Hindi na raw dalawa, hindi isang laman. Alam mo kapatid, ganito, para matuto ka, pwedeng magkaisa, pero not necessarily equal. Sapagkat ang Biblia nyo, kahit sinasabi ang isang laman, ang asawa ay isa, never na naging equal. Sapagkat si Pablo mismo, mga babae, pasakot kayo sa inyong mga asawa. Ngayon, yung salitang isa kapatid, kapag sa Diyos, talagang isa lang. Isang isa lang talaga. Pag sa tao, pwedeng sabihin, tayo ay nagkakaisa. Sa layunin, nagkakaisa. Sa bilang, pagdating sa Diyos, isa lang kapatid. Huwag kang magpa-program sa SDA. Ang tatlo ay isa. Ang tatlo ay isa. Bata ka pa kapatid, nakakaawa ka. Takbir! Move lang na sa likod, move lang. Atras. Atras. Marami din po kasi nauna. Okay. Mag-react po lang. Hindi mo na, ha? Sabi nga ni first gentleman, back off. Medyo nagkakama na po yung ating mga bisita. Oras, time. Airspace, okay? 1 minute, Okay, 1 minute reaction. At totoo yan, marami pong mga Muslim, may mga dato pa na naging Adventist. Pero hindi ko rin pagmamalaki rito at yan talagang papatunayan namin sa inyo, makinig kayo sa aming programa. Ngayon, lumalabas sa paliwanag ni Brother Rashid na sa pagbilang ng Islam ay hindi po pwede. Pagka sinabi daw kasi hindi daw equal ang lalaki at babae. Doon ako nagulat. Hindi kaya parang ayoko kasing maniwala na status ng woman sa Islam ay mababa. Hindi ako naniniwala ron. I believe that the status of woman is Islam is equal with men. Yan ang tama. Meron nagkikritik sa Islam na hindi equal ang babae. Pero sabi ni Rashid, yung lalaki at babae, sabi sa Genesis 2:24, ang lalaki at babae ay isang laman, pero hindi daw ibig sabihin equal. Doon ako nagulat. Para sa kanya, hindi equal ang status ng babae sa Islam at lalaki. It is his doctrine, ha? Hindi sa akin galing yun. Lagot ka. Kaliban din ako. Okay, so, ano lang po, para kay Brother Obidos. Doon. Dapat doon na nagtatanong kay Ronald. Sa side daw po ito, no? Pero, bago po kayo, tanong kayo muna, Brother Rashid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po yung nasa baba kanina. At kaya po ako umakyat, actually nais ko pong ipaliwanag sa lahat ng mga 7 days na ang pag-aaral po ng Islam ay open book. Ayun po, narinig ko po kay kapatid ng Vidos, kay Mr. Vidos. Sinabi niya kanina, only off. At narinig ko rin kanina na siya ay nag-aaral ng Quran. Nasa mahigit na 7 taon. Question. Ang tanong ko lang naman po ay, use only off pertaining to Godship in a sentence. Only off or one off? One off nga alam ka. Hindi ko sinabing only off, kundi only one off. Only one off. Oo, only one off. Ang sabi ng isa, ang sabi
ang sabi niya, Abdullah al-Arabi, no? Sabi niya, say, He is Allah, the one and only. In the original Arabic, the word which was translated only in this verse was actually one of. The translators couldn't literally translate it because it would have implied shirk, associating other deities with Allah. So, ibig sabihin, pagka-literal talaga, only one of, hindi only of. Kaya hindi ko natin gawin sa dimension. Kaya po, dito makikita natin yung ahad, which is equivalent to ekad, which is composite noun, mismo sa Arabic, inaamin nila, it is consist of unity. In fact, yung tawhid, galing sa salitang wahid, meaning to consolidate, pagkaisahin, hindi ibig sabihin isa. Kaya yung ahad, it means pagkaisahin, hindi isa. Kasi sa Arabic yung isa, wahid. Wahid. Pagka-ahad, pagkaisahin, based on the commentary. So, paano magkakaisahin yung isa? That's the question. Last na lang. Yan ay yung mystery na dapat ipaliwanag yun. Okay, reaction. 1 minute reaction. Brother Rashid. 1 minute reaction. Baka hindi sila kumayag. Pwede. Brother Rashid, pwede paliwanag. Pwede naman siya magdiligid. Okay, no. Pwede naman siya magdiligid. Sir. Kasi Arabic grammar rin eh. May teacher tayo ng Arabic grammar, kinu-question mo yung grammar eh. O ito. 1 minute bro. 1 minute. Halos 10 years ako nagturo ng Arabic sa Saudi. Pero yung sinasabi mo, wala talagang basis yun. Kasi sa Arabic, walang tinatawag na ano yun, yung composite plural. Ito, pakinggan nyo na nakakaibigan ng Arabic. Ahadun musyakkan. Walang ganun. Wahid. Okay, wahid means one. O nag-iisa. So, ang payo ko sa mga kapatid natin ganito, magsalita kayo tungkol sa Hebrew. Kasi pwede nyo kami bulahin at hindi marunong ng Hebrew. Pero tungkol sa Arabic, wag. Huwag kayo magsalita. Okay. Binigay ni Brother Rashid. Okay, magkakawala para sa reaction. Okay, dali lang. Para kay Brother Rashid, tayo ang question. Alternate. Okay. So, natanong na ang pala ng tanong nga pala, no? Last 2 questions na lang, no? Ako rin ang tanong, yung naka-green. Okay. Bibigay tayo ng isang para magtanong sa kanila. Sa bandang kanan naman. Medyo para makapagpapad ng lahat ng... Dapat doon sila pumunta. Kaya lumalapit na ng konti, gusto mo magtanong. Isa lang po, 1 minute question. Ang dami niya. Dito po yan. Nakakapit sa'yo. Sa kay brother Fernando, Yan. Tahimik. may isang Ilonggo. Ilonggo ako, from Iloilo ako. Naging Messianic Judaism ako. Pinasok kong Messianic Judaism for 7 years. No? At saka yung sinabi yung sinabi ng Hebrew sa Deuteronomy, sabi niya Shema Israel Yahu Elohino Ikad Yahu. Kasi ibig sabihin isa lang, no? Isa lang. At tapos yung pinaganuhan natin dito, Jesus na ito. Ang Jesus na ito. No, ngayon ang pinaka-importante maubos na yung oras. Hindi natin naintindihan. 10 seconds. O naintindihan na, naintindihan yung pangalan na Jesus. Yung tanong ko ito, Mario. Question. Can you explain to us where did the name Jesus originate? Since there was no letter J in the English alphabet prior to the 4th century. Okay, time na po. Maganda yung question niya, no? Saan nang galing yung salitang Jesus? Kasi actually may problema ang Quran din yan. When it comes to Jesus, may problema ang Quran. Alam niyo kung bakit? Kasi po, yung pangalan ng Jesus sa Quran is Isa. Sa Arabic talaga, ang pangalan ng Jesus is Yesu. Isa, pagka ita-translate po yan sa talagang English, that is Isaw. Hindi Jesus yan. Kaya sa identity pa lang natin, may problema na. Ha? Si Isaw, kalaban ng mga Hudyo. Kaya yung Jesus sa Quran, hindi siya yung Jesus sa Bible. Now, saan ang galing yung Jesus? Ang original na letter J, hindi po din
na J yan, ay ang bigkas dyan, Jesus. Galing sa salitang Yeshua. So, dumating ang time na naging Jesus for us, wala pong problema ang pronunciation. Ang may depicted dyan sa mga Messianic Jews. Eh, ngayon, Muslim ka na, so hindi ka na naniniwala to. So, we don't believe that you have to use the proper or original name of God because wala naman nakasulat yan sa Bible na you have to pronounce the name literally and exactly. Kaya lang sinabi ko yun kasi the name Jesus is really not Isa. Isa, pag translate ko sa English, it's Esau. Kalaban ng mga Hudyo. Ang literal na Jesus sa Arabic, Yeshua. And I don't know why naging Esau. Okay, 1 minute reaction. Reaction pa yan. 1 minute reaction. Reaction pa ni Rashid. Bro. Alam mo kapatid, sabi ko sa iyo pagdating sa Arabic grammar, huwag ka magdulong-dulungan. Una natin ang isa yun Isa. Hindi yung isaw, kaya kong patunayan sa iyo yan. Hindi isaw yun. Hindi isaw yun. Alam mo, para lang makapultos ka, mag-create ka ng nakala ba magaling ka, marunong ka. Pagdating sa Arabic grammar, huwag ka magtulong-tulungan kasi hindi namin ginagawa sa inyo. Yung po masasabi namin. Ngayon, ilang minutes na lang kapatid? Ilang minutes na lang? Ilang segundo? Okay, ngayon, kapatid sabi niya kasi, hindi siya, yung babae hindi raw pantay daw. Eh sabi ng Biblia, paano to? Ang pangulo ng babae ay lalaki. Ang pangulo ng lalaki ay si Kristo. Ang pangulo ni Kristo ay ang Diyos. O lalabas, kung talagang walang hierarchy, walang mas mataas, lalabas yung apat na yung pantay-pantay. Okay. Final question. Sorry, alam ko medyo marami sasamahan loob, maraming gusto magtanong, pero isang tanong na lang po ating magbibigyan. So, sino po pwede magtanong kay Brother Rashid Indasan? Maliban kay Brother Richard. Di sabihin na personal kita. Kung meron. Sa mga kapatid nyo, Kung wala ako. kaibigan natin. Ikaw na lang ulit. Kung wala ako. Tama. Siya na lang. Patay ba si Brother Rashid? Upakain din naman sila, no? Okay? Last question na to. Tatanungin ko po yung grammarian nyo. Okay lang ba? Okay lang? Sige, okay. Ano Wala na, umalis na. Ayan ma, si Rashid. kahit hindi na. Kahit sino na lang po sa inyo. Wala na sound ah. Hello? Ayan, sige. Ganito po. 1 minute yung Kasi, inuunawa nyo yung salitang one sa concept ng Islam. Kami, inuunawa namin ang salitang one sa concept ng Kristyanismo. Kaya meron talagang stand-off. Ngayon, itatanong ko sa inyo, ano po sa Greek ang meaning ng Heis, Hen, at Melia? Ganito. Nakaganti ha. Tanungin ko si Kristo, kasi si Kristo hindi marunong ng Greek. At hindi nagsalita ng Greek. Ang salita ni Kristo, Aramaic, walang kinalaman ng bakit ka Greek ng Greek? Si Kristo hindi Greek, Aramaic. Ikaw yung tinatanong eh. Language si Kristo. May karapatan po. Wala pang isang minuto yung tanong ngayon. Binatanong ko ako sa grammar eh. Si Kristo yung nagsalita, no? Brother Rashid! Kailan, i-order mo sa... ano mo sa moderator? Si Kristo nagsalita. Hindi si Kristo nagsalita. Brother Richard. Dali yan. Asal moderator ha. Last na yan ha. Binibigyan po natin ng karapatan yung tagapagsagot na tumanggi o tumanggap. Tama. Nasa panlasa po niya kung may kinalaman sa pagsa ang tanong. Okay. At may binanggit din sa kanina na iwasan yung mga tanong na pwedeng manghiya. Opo. At iwasan din po natin yung mga follow-up questions. So nasa description po nila kung Okay na, nasagot na. Reaction na lang. Tapos na. kung mabait po sila. Actually, that is the final question, supposedly.
Tapos na. Okay na yan. Ay, reaction na lang. Reaction mo na lang, 1 minute. Reaction na lang. Reaction na lang. Okay na raw. Okay na. Oras na raw yung buwan. Wala nang reaction? Reaction na daw. Reaction 1 minute. May reaction na isa pa. 1 minuto. Sige, ganito na lang. 1 question dito, 1 question dyan. One question, last question. Last question, one question. Okay ko na ha. Medyo kakata ang stand up dito ha. Wag na lang kaya bro. Bro. One question, one question. Okay. Wala sa raw. Wala na raw po. Wala na raw po. Katalisin na raw po yung reaction. Pasensya na po. Okay na. Nanditigan po natin yung magkabila. Ano? Opo. Nasap po natin yung ano. One last lang. Point. Sige. Kasi 5 lang po ang kaiba ko kanina. Pag merong hindi pumayag, wala po akong gagawin. Hindi question to. Ang mismong hindi po pumayag. Lalo na hindi pwede. Pareho ka dito. Pareho. Lalo na hindi pwede. Ako na magpapaalam. Ano makinig eh. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli natin. Palakpakan natin. Isang kapil sa palakpakan. By the way, ano ang reaction? Sisip ko yung question sa inyo. Pwede nyo gawin ko lang. Yung dalawa. Pero magsaga. Meron tayo ano? Kaibigan sa Manisa. Magiging kapatid ng Muslim. Ayan. Magsaga. Thank you. Galing ah. Ayos.